Ayon sa National Center for Missing and Exploited Children, tinatayang 350 kabataan under 21 years old ang kaso ng child abduction at child abuse sa US kada taon mula 2010 hanggang 2017. Mamamangha kayo kung papaano manipulahin ng isang pedophile hindi lang mismo ang biktima, maging ang pagmamanipula sa kanyang mga magulang. At kung papaano ang kakaibang manipulasyon na ginawa ng suspect sa isip ng bata para angkinin ang mura nitong katawan. Ang Broberg at ang Berchtold family ay may magandang samahan. Napakarelihiyoso ang parehong pamilya, lalo na ang pamilya ng batang si Jan Broberg. Nagkakilala ang dalawang pamilya sa kanilang dinadaluhang simbahang Church of the Jesus Christ of the Latter-day Saints o ang Mormons Church. Ang magkakapatid na Broberg, lahat mga babae, ay naging malapit kay Robert Berchtold na tinatawag nilang Dad or B. Wala silang kaalam-alam na taktika lamang ito ni Robert para mapalapit ito sa kanyang pakay, ang 12 anyos noon na si Jan Broberg. Sa tatlong magkakapatid na sila Jan, Karen at Suzanne Broberg, maituturing na si Jan ang pinaka-charming sa kanilang tatlo. Si Jan na pasibol pa lamang noong mga panahong iyon ay ang naging sentro ng obsesyon ng isang pedophile na si Berchtold. Sino nga ba si Robert Berchtold? Si Robert Berchtold or si B ay isang mabait na tao, dating merchant, may fatherly figure, napakalapit sa mga batang babae. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya din ay isang matalinong tao, madaling makisama, may magandang itsura at makisig na pangangatawan. Very professional at magaling makipag-usap at makitungo sa mga kakilala, lalo na sa kanilang simbahan. Hindi mo aakalaing makakagawa ng masama sa kanyang kapwa at ito ang mga eksaktong katangiang nakita sa kanya ng mag-asawang Broberg, kaya't naging malapit sila dito. Sa mga unang taon ng samahan ng dalawang pamilya ay talaga namang nakuha niya agad ang tiwala ng mag-asawang Broberg na si Bob at Mary Ann. Tinake advantage naman ito ni Robert hanggang sa napapayag niya ang dalawa na tabihan si Jan sa kanyang kwarto 3 beses sa isang linggo. Napaniwala niya ang mag-asawa na part ito ng kanyang ginagawang therapy. Ayon kay Jan, may pinapainom daw sa kanyang gamot si B bago matulog na ang sabi sa kanya ay isang bitamina lamang. Walang kamalay-malay ang buong pamilya na dito na mag-uumpisa ang pangmumolestya ni Berchtold kay Jan. Ang unang abduction at ang misyon na iligtas ang mundo mula sa mga aliens. Isang araw matapos ang eskwela, October 17, 1974, pumunta si Robert Berchtold sa tahanan ng mga Broberg upang ipaalam si Jan para sa isang horseback riding. Noong una ay hesitant ang ina na si Mary Ann, ngunit kinalaunan ay pumayag din. Bago sila umalis ay may pinainom si Robert kay Jan at hinihinalang gamot pampatulog. Walang maalaala ang batang si Jan sa kanilang buong biyahe. Ilang araw ang lumipas ay walang Robert at Jan na nakabalik at sa halip natagpuan ang kanilang gamit na sasakyan sa di kalayuan mula sa Idaho. Planado at sinadya ito ni Robert para palabasin ang isang fake kidnapping.
dinala ni Robert Berchtold ang walang kamuwang-muwang na si Jan sa Mexico upang doon gawin ang kanyang maitim na balak sa kanyang motorhome. Ayon kay Jan, nagising siya sa isang distorted na tinig na nanggagaling sa itaas mula sa kanyang kinahihigaan. Nung time na yon, nasa loob siya ng isang masikip at madilim na kwarto. Napaniwala si Jan sa oras na iyon na ang tinig na kanyang narinig ay boses ng isang alien. Sinabi daw sa kanya at naniwala siya na isa siyang half human at half alien. Musmus pa lamang daw siya ay sinusubaybayan na nila ito. Para mailigtas daw ang mundo, isang misyon ang kanyang dapat gawin bago siya tumungtong sa edad na 16. Utos sa kanya ng boses na kailangan makipagsiping sa isang lalaki na itinuturo sa kanya at dapat daw siyang magkaanak dito bago siya mag-16 na taong gulang. Natakot siya sa sinabi ng tinig na kapag nabigo daw siya sa misyong ito, mamamatay ang kanyang ama na si Bob, mabubulag ang kanyang kapatid na si Suzanne, at kukunin ang isa pa nitong kapatid na si Karen para pumalit sa misyon. Dahil dito, naniwala ang murang isip ni Jan sa misyong ito at ang magiging consequences pag hindi nito nagawa ang misyon. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niya naman si B, nakahiga, nakatali, at may mga pasa sa katawan. Sa oras na yaon ay naging safe ang pakiramdam ni Jan dahil kasama niya ang itinuturing niyang ama. Pagkagising ni Robert, ikinuwento niya kay Jan ang tungkol sa misyon na sinabi din daw sa kanya ng mga aliens. Walang ibang maisip si Jan noon ng mga time na yon kundi magawa nila ang misyon. Dahil sa kalakip din itong panganib, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa kaligtasan din ng buong mundo. At sa oras ding iyon ay tuluyan ang naangkin ng isang sadistang 40 years old na pedophile ang murang katawan ng batang si Jan. Tuwing ginagawa ng sugapa ang kahalayang iyon ay napapaluha si Jan at minamasdan na lamang ang mapayapang galaw ng mga dahon na naaaninag niya mula sa maliit na siwang ng kwarto ng motorhome. Sa loob lamang ng halos 2 buwan ay di mabilang kung ilang beses ginawa ng halimaw ang panghahalay. Sa kinalaunan, sa tulong ng FBI at ang kapatid ni Robert, ay natunton ang dalawa sa Mexico. Nakulong doon ng ilang araw ang suspect. Mula sa kulungan ay nakagawa siya ng paraan para makausap si Jan at pagdiinan ang naturang misyon. At huwag siyang magsabi kahit kanino sa mga bagay na ito. Baka silang dalaway balikan ng aliens at mapahamak. Nagawa ding makontak ni Robert ang Broberg family at humihiling na payagan siyang pakasalan na si Jan sa Mexico na legal magkasal ng isang 12 years old noong time na yon. Ngunit hindi pumayag ang pamilya. Sa halip, bumiyay sila patungo Mexico para sunduin ang kanilang anak. Nang makabalik sa US, pinasuhan si Berchtold ng kidnapping at nasintensyahan ng 5 taon na pagkakakulong, na kinalaunan ay bumaba sa 45 days at sa huli ay nakulong na lamang ng 10 araw sa bilangguan. Sa loob ng 2 taon, matapos ang unang kidnapping, ay hindi naputol ang ugnayan ni Jan at ni Robert. Patuloy ang tawagan sa telepono at palitan ng mga love letters. Napaniwala ang 14 anyos na si Jan na may nararamdaman na itong pagmamahal sa 40 years old na suspect. Samantala, naging mailap naman ang naging pakikitungo niya sa kanyang sariling pamilya. Minsan isang gabi
ay patagong tumungo si Robert sa kwarto ni Jan. Noong time na yon ay aminado si Jan na nagkakaroon sila ng sexual encounter ulit ni Robert. Pinag-usapan din nila ang nasabing misyon na ang pinagagawa sa kanila ng mga aliens di umano. Nabanggit din ng biktima na sa tuwing sila'y magkikita ay panay sexual topics at activities ang kanilang ginagawa, na akala lang niya ay pagsunod lamang sa misyong pinapagawa ng mga aliens para mailigtas ang mundo. August 10, 1976. May report na naglaya si Jan mula sa kanyang tirahan sa Idaho at wala kahit sino ang nakakaalam kung saan siya, maging si Robert Berchtold ay nagsabing wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Jan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng FBI. Kaya't under surveillance si Berchtold sa FBI. Kinalaunan, nalaman nila na in-enroll pala ni Robert si Jan sa isang all-girls Catholic school sa Pasadena, California. Sinabi niya sa school officials na isa siyang CIA agent na habol ng isang sindikato. Pinakilala niya ang anak niya si Jan at binago niya ang pangalan nito. At kung sakaling may maghanap sa bata, ay huwag silang magbigay ng kahit anumang impormasyon. Every weekends ay kinukuha niya ang bata at binabahay niya sa isang hotel upang ipagpatuloy ang isang mahalay na misyon. Kinalaunan ay nabawi ng FBI si Jan sa piling ng halimaw at ibinalik ang bata sa tahanan nito sa Idaho. Si Robert B. Berchtold ay na-charge uli ng kidnapping at sa halip na makulong sa bilangguan ay kinulong na lamang ito sa isang mental facility at pinakawalan matapos ng 6 na buwan. Pagkatapos makuha ng FBI si Jan sa pangalawang pagkakataon, naniniwala pa rin ang padalaga noong time na yon na si Jan Broberg na kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang misyon na utos ng mga aliens hanggang dumating ang araw ng kanyang 16th birthday, ang sinasabing deadline ng mga aliens para siya'y mabuntis. Inaasahan na ni Jan ang kahindik-hindik na katapusan, ngunit nagulat siya na ang mismong araw ng birthday niya ay isang normal lamang na araw na walang bahid ng anumang panganib mula sa mga aliens. At doon niya napagtanto na hindi totoo ang misyon at ang mga aliens ay gawa-gawa lamang ni Robert para maisakatuparan ang hindi mabilang na panghahalay sa kanya. Sa pagkakatanda ni Jan, base sa latest interview niya mula sa isang documentary mula noong unang abduction noong 1974 hanggang noong pangalawa noong 1976, ay humigit kumulang 200 beses siyang ginahasa at minulestya sa kamay ng isang halimaw na pedophile na si Robert Berchtold. Sa ngayon, tahimik na namumuhay si Jan at ang kanyang pamilya. Nagkaroon na rin siya ng sariling pamilya. Ang kanyang karanasan ang naging daan para matapos niyang mailatha kasama ang kanyang ina ang isang libro na may titulong Stolen Innocence. Base ito sa detalyadong karanasan na sinapit niya sa kamay ni Robert Berchtold. Samantala, si Robert Berchtold naman noong taon 2005 sa isang speaking statement ay nagkaroon siya ng fight encounter sa mga miyembro ng isang grupo ng bikers against child abuse at nakasuhan siya ng 3 counts of felony and 2 units of misdemeanor. Guilty siya sa mga kasong ito at nakaschedule namang masintensyahan sa korte. Ngunit hindi na natuloy sapagkat nag-commit na lamang ito ng suicide sa pamamagitan ng pag-overdose ng kanyang mga gamot. Ito ay ayon sa kanyang kapatid. So ngayon,
Alam mo na ha? Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa video ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ah. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless!